Basahin muna natin bago tayo manalangin. Basahin natin ang chapter 4 verse 8. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay nito at sa darating. Ang Diyos ang magpala sa ating binasa. Tayo po ay manalangin. Muli po, aming Ama, kami nagpapakumbaba sa inyong harapan at ina-acknowledge namin ang inyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Patuloy po ang aming paniniwala na saan man o dalawa na nagkatipon sa inyong pangalan ay nandun ka sa kalagitnaan. Higit kami sa dalawa. Grupo ng mga mananampalataya na tinubos ng banal na dugo mo at pinananahana ng banal na espiritu, yamang ang iglesia ay templo mo, kaya naniniwala kami na sa aming pagtitipon, kayo ay nasa aming kalagitnaan. Purihin po ang inyong kabanalan. Purihin ang inyong kadakilaan. Purihin ang inyong katapatan. Purihin ang inyong kahabagan at awa. Purihin ang aming Panginoong Kristo na siyang nagpasimula ng aming pananampalataya at naniniwala na kami na siya rin ang magtatapos nito. Ama, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong hapon. Nawa maintindihan namin ang kahalagahan ng dalawang bagay. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago natin tunghayan ang talatang 8, binibigyan po ng diin ng Reform View sa kabanalan na ang lahat ng kabanalan ay nagmula sa Diyos. At isang kaloob ng biyaya na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay tinuturing na banal dahil lamang sa katuwiran ni Kristo na ibinibigay sa kanila at ang kanilang patuloy na paghangad ng kabanalan ay isang proseso ng progresibong pagpapabanal sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Hindi isang estado ng walang kasalanan na pagiging perpekto na makakamit sa buhay nito. Sa esensya, ito ay isang buhay na nabubuhay sa pagtitiwala sa biyaya ng Diyos upang maging higit na katulad ni Kristo. Napakaganda ng ating binasa mula sa Reform View. Sa katayuan natin kay Kristo, mga kapatid, tayo po ay maliwanag na ginawang banal sa paanong paraan sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo, minsan magpakailanman. Hebreo chapter 10 verse 10. So, kaya mas pagsikapan natin ang mabuhay sa kabanalan upang maging kawangis tayo ni Kristo sa kabanalan, sa kanyang katuwiran. Isa sa dapat nating isipin o pahalagahan ay ang espiritual na lakbayin na habang nandito pa tayo sa mundo at patuloy na pagtingin na may pananampalataya sa hinaharap na kaluwalhatian, na sa isang banda na hindi naman natin binabaliwala ang mga temporal na bagay dahil tayo po ay patuloy pa rin naglalakbay dito sa mundo na pansamantala nating tirahan. Yan po ang totoo. So dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 6 to 10, ang focus natin ay verse 8. Ang pinaka-konteksto po, buod ng konteksto, ang unang Timoteo po, verse to 10 ay nagbibigay po ng pananaw sa tamang paraan ng pamumuno bilang isang
elder ng iglesia, yung verse 6. Si Timoteo po ay binabalaan tungkol sa mga huwad na guro. Bilang tugon, kailangan niyang maging masigasig. Saan? Sa pag-aaral, pamumuhay, pagtuturo, at pagtatanggol sa katotohanan. Gumawa din po si Pablo ng paghahambing dito sa physical na pagsasanay at sa spiritual na pagsasanay. So ayon po sa kanya, ang pagsasanay sa physical ay mabuti dahil meron itong mga pakinabang. Ayon sa talata, kaunti nga lamang. Dahil ang physical fitness ay pansamantala lamang. Nagagawa natin ang bagay na ito habang tayo po ay nandito sa lupa. Pero isang bagay ang dapat nating tingnan, mga kapatid. Ang espiritual na usapin ay higit na kapakipakinabang. Bakit po? Dahil ang mga epekto nito ay tumatagal magpakailanman. Pang-eternity po, pang-walang hanggan. Sabi nga ng ating talata, ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay. Pangako saan? Sa kasalukuyan at sa darating. Napakaganda po. Kasalukuyang buhay at sa darating na buhay, sa hinaharap na buhay. Kaya magandang pag-usapan natin ang kabanalan ay kapakinabangan sa lahat ng bagay. Holiness is beneficial in all things. Kaya ang mensahe ko po sa hapong ito, sa bawat isa, ang mabuhay sa pananampalataya ay may paglalaan sa kasalukuyang buhay dito sa mundo at higit sa hinaharap na buhay. So mga kapatid, tingnan natin ang dalawang bagay. Una, physical exercise with little profit. So verse 8a, ang physical na pagsasanay ay may maliit na pakinabang. Pangalawa, spiritual exercise with promise. Verse 8b. So mga kapatid, ang physical na pagsasanay, ang sabi ng talata, mayroong pakinabang, nga lang maliit lang. Hindi ito pinag-uusapan parang something na nag-jump ka ng kaunti. Oops, kaunti lang ang pakinabang eh. Ang pinapakita ng talata, maliit lang sapagkat dito lang ito, temporal lang, may hangganan. Habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, dapat galaw-galaw din. Exercise din, mga kapatid. Sa mga naunang talata, inutusan ni Pablo si Timoteo na huwag pansinin ang mga hangal na alamat at sa halip ay tumuon sa pagsasanay sa kanyang sarili para sa kabanalan. Yan ang gustong iparating ni Pablo kay Timothy. Sinabi niya ang physical na pagkondisyon ay may ilang kahalagahan o maliit na pakinabang, ngunit hindi gaanong mahalaga kaysa makadiyos na buhay. May maliit na pakinabang pero hindi ganong kahalaga kumpara sa godliness. Ang usapin natin dito, yung buhay natin dito sa mundo o buhay sa hinaharap. Bilang Kristiyano, paano tayo nagtutuon sa mga bagay na espiritual at sa mga bagay na temporal, lalo na sa ating kalusugan? Ang physical na pagsasanay ay isang estado ng kalusugan at kagalingan na nagbibigay daan sa katawan na magsagawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad, palakasan, pagpapalakas, at trabaho na makapagtrabaho ng mahusay. Tayo po bilang mananampalataya o bilang mga manggagawa sa ministeryong pinagkatiwala sa atin, napakahirap po pag may problema sa physical. Dahil pinagdanan ko yan. Matagal ko nang nararamdaman ang nagmumotor pa ako noon, muntik na nang na-stroke, pero hindi ko pinapansin, akala ko high blood lang. Pero habang tumatagal, humihigpit, sumisikip na yung dibdib ko, pero hindi ko pa rin
Siyempre, nandun lang ako sa Sumandig at hindi ko rin ugali na dumaing ako sa asawa ko nung nabubuhay pa. Pero habang tumatagal, yung pala, may problema na sa physical. Kaya salamat sa Diyos, talagang mabubuhay pa rin nga talaga. So nag-undergo ng angiogram, then angioplasty, ngayon po ay patuloy ang pag-recover. So mga kapatid, kailangan din ng physical exercise para maging masigla. Kasama rin sa physical fitness ang kakayahang pamahalaan ng stress. Kapag mahina ang kalusugan mo at stress ka pa, baka dalawin ka ng karamdaman. Pagkapagod at sakit at kabawasan ng pag-uugaling lagi ng nakaupo. Alam mo niyo, gusto ko i-share yung siguro parang na-forward ko yata yan Pero may katotohanan nga yata yun Kasi 4 na bagay daw ang napakapanganib sa buhay ng tao ngayon. Ano yung 4 na bagay? Una, ay ito po ay nabasa ko at napanood sa Reels. 4 na bagay daw na nanganganib ang buhay ng tao ngayon. Una, high blood. Ako na yun, meron ako noon. May maintenance. Diabetes. Sino mga may diabetes ngayon? So, check up. Paninigarilyo. Siguro wala naman ang naninigarilyo dito. Ang pinakapanganib daw na idiniin ng Reels na yon na nabasa ko ay sobrang tagal sa pag-upo. Kung tatagal daw ng 7 to 8 hours, malulubhang sakit ang pwedeng dumating. Kaya in-advise dun po, after 1 hour, dapat daw tumatayo at maglakad-lakad, gumalaw-galaw. Possible. Ako po, mula 4:00 ng madaling araw, hihinto lang ng pagkain, 7 o'clock, balik na naman sa upuan. Hanggang 10:00 na matatapos. Doon po sa San Ildefonso. Hindi rin po pala talagang maganda yung laging nakaupo. Sobrang tagal. Ang physical fitness ay isang magandang bagay na hindi ito bababa sa nangangahulugang pangangalaga sa katawan na ibinigay sa atin ng Diyos. Pinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Huwag abusuhin. Hello mga kapatid. Yung mga workaholic dyan. Tanta-tanta din sa ating kalusugan. Ngunit ang physical fitness ay nakikinabang lamang sa atin habang mayroon tayong physical na katawan na ito. Ang punto natin, ang pagsasanay sa katawan ay pwedeng gawin habang nandito tayo sa mundo. Kaya ang gustong idiin ni Pablo kay Timothy, habang nabubuhay ka dito sa mundo, may kaunting pakinabang. Kasi pag natapos ka dito sa mundo, wala na. Ngunit may wakas din ito. Kapag namatay, mabubulok itong katawan, bagamat may pag-asa sa muling pagkabuhay. So mga kapatid, ang challenge ko po, pahalagahan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos ayon kay Pablo. Dapat din natin itong ingatan. Mag-exercise paminsan-minsan. Galaw-galaw din. Ang sabi sa akin ng isang pharmacy, hindi ko na kailangan banggitin ang pangalan. Pastor, pwede po kahit hindi ka na mag-jogging, 45 minutes walking lang. Malaking tulong daw yun sa puso. Huwag hayaan na walang ginagawa bagamat malit na bahagi lamang ang pakinabang kumpara sa pang-espiritual. Hindi ibig sabihin babaliwalain natin ito. Inimphasize ni Pablo Pinapakita ni Pablo, habang nabubuhay ka dito sa mundo, ingatan pa rin yung kalusugan. So mga kapatid,
Pangalawa, ang sabi ng ating talata, verse 8, ang sabi po, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit, ito po yung pangalawa, subalit ang kabanalan ay may pakinabang sa lahat ng bagay. Ano sa lahat ng bagay? Ito ang tinutukoy ng talata, na may pangako sa buhay na ito at sa darating, kasama yung future. Tama nga naman eh. Napakaganda ng talatang yan. Kasalukuyang buhay na mayroong pangako. Alin nyo ang buhay na wala talaga sa Panginoon? Napakabigat. Bondage. Tila baga parang lagi kang may hinahabol sa buhay. Tila baga ikaw ay isang alipin na sumusunod ka na lang na ito ang buhay mo. Wala kang makitang pag-asa. Wala kang makitang magpapasigla sa iyo. Ang gagawin mo, hahanapin mo ang barkada mo, hahanapin mo ang mga kaibigan mo, pero panandalian lang yon. Pero kakaiba ang masumpungan ng kabanalan ng Diyos. Kakaiba ang masumpungan mo ang pagkakilala sa Diyos. Kasi ayon sa talata, ini-emphasize ni Pablo kay Timothy, mayroong pakinabang dito, pangako dito at sa darating. So mga kapatid, ang taong nakakilala sa Panginoon, kakaiba. Mayroong sigla ang buhay, mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan, mayroong siyang pag-asa dito pa lang sa mundo. Pangahawak ng pangako, ang kabanalan ang nagdudulot ng mga pagpapala ng Diyos ngayon at sa inaharap. Excuse po. Excuse po. Kayo pong mag-alala. Mas nakakatulong pong lumakas ang busis ko kasi parang na-exercise yung puso ko. Hindi po ito sasabog. Kayo mag-alala. Kasi na-experience ko po the way na hinihinaan ko, para lalo ako nanghihina. Pero the way na nilalaksan ko, parang na-exercise. Sa akin pong sa aking experience. So, nagdudulot ng mga pagpapala ng Diyos ngayon, sa kasalukuyan. Kaya sarap isipin na dito pa lang sa mundo, kasalukuyang buhay, ay meron kang pag-asa. Kumbaga nangahawak ka sa pangako ng Diyos. Kumbaga nakikita mo na dito pa lang sa buhay sa mundong ito, natitiyak mo dahil ikaw ay niligtas ng Diyos, buhay ang pag-asa mo. Hindi lang yon. Kumbaga ang iyong puso ay nag-uumapaw sa kagalakan at bukas ang pananaw mo kapag ikaw ay nasa Panginoon. Kaya napakahalaga na ikaw ay nandun sa kabanalan. Ikaw ay ginawang banal ng Diyos sa pamagitan ni Kristo at patuloy na pinababanal ng Diyos. Kasi nandun po yung pangako. Isa sa pangako na dito pa lang sa kasalukuyan, na habang ikaw ay lumalago sa kabanalan, mas lalo mong naiintindihan ang buhay. Mas lalo mong kayang harapin anumang sigalutan sa buhay. Kaya mong harapin anuman ang dumarating sa iyo. So mga kapatid, napaka ganda ng pangakong ito. Ang di makadiyos ay walang karapatang umasa ng anumang mabuting bagay mula sa Diyos ngayon man o noon. Wala po. Ang di makadiyos. Ang sinasabi ni Pablo, ang kabanalan ay may malaking pakinabang, kalakip ang pangako dito sa kasalukuyan at sa hinaharap. Napakagandang talata po ito. Kaya habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, panghawakan natin ang pangako ng Diyos dahil sa kasalukuyang buhay na ito, mayroon ng pangako para sinaharap. Subalit kailangan nating mas lumago pa habang nandito tayo sa mundo. Gaya na sinabi ko kanina, the way na tayo lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon,
kaya nating harapin ang anumang mga problema sa buhay, anumang sitwasyon sa buhay. Kakaiba ang patuloy na lumalago sa kabanalan. By the way, ano bang kabanalan ang tinutukoy natin? Lagi ko sinasabi, hindi po ito yung makabasag pinggan. Ang kabanalan ay ang bunga ng banal na espiritu, particular love, kindness, ano pa? Doon sa Galatia chapter 5, verse 22 to 23, higit sa lahat doon, yung pagpipigil sa sarili. Kabanalan, pag-uugali yan, karakter na nagbubunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Kristo. So sa kabilang banda, ang espiritual na paglago ay patungo sa kawalang hanggan. Yan ang mahalaga po doon eh. Ang paglago sa pananampalataya ay ginaganap o ginagawa natin ng mga kaparaanan ng biyaya habang nandito pa tayo sa mundo. Ngunit habang ginagawa ito, may kalakip na pangako. Makikita na ikaw ay lumalago sa pananampalataya. Hindi ka nagiging pusong mamon. Hindi ka nagiging matampuhin. Kayang harapin mo ang anumang mga sitwasyon sa buhay. Yun ang lumalago. Lumalago na patuloy na binabago ang kanyang pagkatao. Makawangis ni Kristo. Yun po. Ang pagsasanay natin sa kabanalan, ang source nito ay ang kaparaanan ng biyaya. Ang daming biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Fellowship, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, Lord's Supper, lahat ibinigay na sa atin ng Diyos para tayo po ay lumago sa kabanalan. Tulad ng Matthew 6:33, unahin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. By the way, hindi nangangahulugan ang mga alagad ay papapasukin muna sa kingdom of Christ. Nandun na sila. Tayo pong nakakilala kay Kristo ay pinaghaharian na ni Kristo, pero dapat pagharian pa tayo ng paghahari ni Kristo sa ating buhay. At yung kanyang katuwiran. Yun po ang dapat. Madalas na binabanggit ni Pablo ang susunod na talata na susunod na buhay bilang ang tunay na focus ng mananampalataya. Ano po ang sinabi niya sa taga-Kolosas? Ang sabi niya sa taga-Kolosas 3 ay nagpapaalala sa atin, ano daw po ito? Ituon ninyo ang inyong mga isip saan? Sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Hindi po. Huwag tayong magkamali. Yung sa mga bagay na sa lupa, hindi po ito yung mga material na bagay. Which is yung verse 5 ay yung kasalanan. Ano yung kasalanan? Siguro silipin nga natin. Colossus chapter 3. Sabi po, verse 1, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 6, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yun po. Yun ang mga makalupang bagay. Kasalanan. Iwaksi po natin yan at sabi nga'y patayin. At ito natin ang mga bagay
na pang-espiritual. Tuon natin ang ating isipan sa mga espiritual na bagay. Gawin natin ito habang nandito pa tayo sa kasalukuyang buhay. Habang nandito sa mundo, sa bawat gagawin natin sa pagsasanay sa espiritual ay laging mayroong pangako. Yun po ang kabutihan sa Diyos. Kapag ikaw ay laging nagsasaliksik ng scripture, makikita mo ang mga promises, pangako ng Diyos, habang nandito ko pa sa lupa, ipapakita na sa iyo ng Diyos. Sa isang banda, ang isang taong may makadiyos na pananaw sa mabubuting bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, ay maaaring maging ganap na makalangit na pag-iisip at marami pa ring makalupang kabutihan. Magkasama na yon. Yung makalangit na pag-iisip nandun na sa iyo. Then kapag yung makalangit na pag-iisip po sa mga spiritual na bagay, magiging mabuting bagay yung makalupang bagay. Yun po ang halaga noon. Maging mabuti kang halimbawa sa mga mananampalataya. Makita sa atin ang kabanalan. Ang kabanalan ay ang patuloy na pagbabago ng ating mga pangit na pag-uugali. Ang punto, nakikita ni Pablo ang pangako ng langit bilang isang dahilan upang mabuhay ng isang makadiyos. Mabisang buhay ngayon habang nandito pa tayo sa mundo. Ang ikalawa na makikita natin dyan, yung hinaharap na buhay na nandun yung pangako. Sa lahat ng ating ginagawang pagsasanay sa kabanalan, nandun na ang pangako tungo sa kaluwalhatian. Yun po ang kabutihan doon. Glorification. Tulad ng sinasabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1, verse 10 to 11. Basahin natin sandali. 2 Peter chapter 1. Silipin po natin to. Gusto kong basahin po ito sapagkat napakaganda po. Hirap. Sorry po. Ang sabi po dito, 2 Peter chapter 1, verse 10. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyong patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Grabe po, hindi conditional yung ating salvation. But bilang saved, i-work out natin yan. Kaya ang sabi ng verse 3 to 4, ipinagkaloob na ng Diyos ang lahat ng mga bagay na makatutulong sa atin sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 4, ibinigay ang lahat ng bagay na yon para makatulong sa pag-iwas sa kabulukan ng mundong ito. Anong sabi ng verse 5? Tustusan ninyo ang inyong pananampalataya ng mga bagay na ito. Then verse 8, ang sabi ng verse 8, kung ang mga bagay na ito ay hindi lumalago sa inyo, hindi nag-i-increase, mawawalan kabuluhan ng pagkakilala nyo. Kung lumalago ito, hindi mawawalan ng kabuluhan ng pagkakilala. Kaya dininya yung verse 10. Kaya nga, pagsikapang lalo na patatagin ang pagkatawag sa atin ng Diyos upang maluwag tayong papasukin sa kaharian ni Kristo sa walang hanggang kaharian. Grabe po mga kapatid. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang pangako na buhay na walang hanggan ay sentro po yan. At tumutukoy sa buhay pagkatapos ng kamatayan.
Mga kapatid, ang bagong tipan ay nagsasaad na ang pagsunod ni Jesus sa Diyos Ama ay nagwagi ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng kanyang mga tao. Totoo po yun. Ito ang bisa ng sinabi ng Panginoong Hesus bago nalagutan ng hininga, ang salitang, "It is finished." Naganap na. Grabe po yun. Napagtagumpay niya lahat. At ang malaking pagpapala, ito ay dumating sa atin. Natiyak. Naganap na. Kaya yung hinaharap na kaluwalhatian sa ating patuloy na paglalakbay, mararating natin yon. Dahil tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Solid po yon. Sinasabi ng kredo ng mga apostol o sistema ng paniniwala ng mga apostol, naniniwala ako sa muling pagkabuhay ng katawan at buhay na walang hanggan. Yun ang kredo ng mga apostol. Sa ating pagsasanay sa kabanalan, ang kapalit nito ay kaganapan ng kaluwalhatian. Kaya si Pablo, malinaw sinabi niya, yun daw kanyang kasalukuyan, kapighatian, hindi raw maikukumpara sa kaluwalhatiang darating sa atin. Kaganapan na yun eh. Ang point natin, ang pagsasanay sa kabanalan sa pamagitan ng mga kaparanan ng biyaya ng Diyos ay malaking pakinabang sa pangakong walang hanggang buhay. Dito puro hirap, di ba? Pero nagpapatuloy tayo dahil dito pa lang sa mundo may pangako na. Yun ang nagpapalakas sa atin. Kasi pag sinabing hope, naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Grabe po yun. Kaya sa ating pagtatapos at hamon, mga kapatid, sa isang banda, tayo po ay nagsasanay sa physical body para sa ating kalusugan. Subalit, ang gusto kong idiin, mas pahalagahan natin ang pagsasanay sa kabanalan. Sapagkat ito po ay may malaking kapakinabangan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sa kasalukuyang buhay ang ating pag-asa sa Diyos. At sa darating na kaluwalhatian, ito ay tiyak sa mga pangako sapagkat ang Diyos mismo sa pamamagitan ni Kristo ang nagpatibay ng pangakong ito. Kaya dapat tayong laging tumingin kay Kristo. Ang linaw niya, no? Yung talatang iyan. I-fix natin ang ating mga mata kay Christ. Bakit? Siya nagpasimula ng ating faith at siya rin ang magpapasakdal nito. Kaya yung challenge ko po sa wala pa sa Panginoon, hindi mo siguro maiintindihan ang ating pinag-usapan tungkol sa pagsasanay sa kabanalan. Minsan ang kaisipan maaari sa mga wala sa Panginoon ng kabanalan ay yung tipong lagi kang nasa simbahan, laging ikaw ay nagdarasal, laging ikaw ay kahit saan sumasamba ka, basta may pakita mo na ikaw ay banal. Pero hindi po yun ang kabanalan. Ang kabanalan, pamumuhay sa katuwiran ni Kristo. Pagbabago ng buhay ng mga ugaling hindi nararapat sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Kaya challenge kita, kung wala ka pa sa Panginoon, mas hangadin mo ang habag at awa ng Panginoon. Kahabagan ka. Makilala mo ang isang nagsalita na naganap na, natupad na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Iyon ang sampalatayanan mo, ang Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay. Sampalatayanan mo yon at pagsisihan ang iyong kasalanan at siya'y kilalanin mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Mamuhay ka sa katuwiran ni Kristo. Hindi sa sarili mo yon, hindi sa kakayanan mo,
kasama mo ang Panginoong Hesus sa kanyang katuwiran. Kailangan mo siyang makilala. Sa Diyos po ang papuri at kaluwalhatian. Tayo po ay mananangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito na pinagkaloob niyo sa amin sa mga katotohanan ng inyong salita. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin na mahamon na hindi rin namin mapabayaan ang aming kalusugan. Higit sa lahat, hindi namin mas lalong pabayaan ang mga espiritual na bagay, ang pamumuhay sa kabanalan. Tulungan niyo po kami na lagi naming isipin na mayroong kaming katawan na humihina at pwedeng mamatay sa tamang panahon. At mayroong kaming kaluluwa na nangangailangan ng salita mo. Tulungan niyo po kami na alam po namin ang patuloy na maglilinis at maglilinis ng aming kaluluwa sa patuloy na kabanalan ay ang katotohanan ng inyong salita tungkol kay Kristo. Ang ebanghelyo na kapangyarihan mo, Ama. Salamat po at sa mga nakadinig tungkol sa ebanghelyo na maaring wala pa sa inyo, kahabagan niyo po sila na makakilala sa inyo upang maintindihan po nila ang pamumuhay sa kabanalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.